Kung nung nakarang araw po, maraming nagalit dito kay Senator Raffy Tulfo dahil tinawag niya pong stupid itong si Ma'am Gina Acosta dahil hindi naiintindihan ni Raffy Tulfo kung ano ba ibig sabihin ng confidentiality. So maraming nagsasabi na parang stupido na rin daw itong si Senator Raffy Tulfo dahil nga hindi po niya naiintindihan kung paano po paano nagwo-work yung yung confidential work po ng confidential fund si VP Sara. Ngayon naman po dito, parang nagmamagaling at parang gusto yata ni Senator Raffy Tulfo na maging parte siya ng COA dahil mas marunong pa siya doon sa mga tanong na lumalabas doon sa audit observation. Kumbaga, dapat daw parang pinangungunahan ni Raffy Tulfo, dapat daw yung mga lumalabas doon sa audit observation kagaya ng mga tinatanong niya dito sa kanyang pagtatanong sa witness. Siyempre, 'di ba, pagdating ng audit observation memo ng COA, siyempre kung ano yung nakasulat doon, yun lang dapat sagutin ng opisina ni VP Sara. Pero dito kay Raffy Tulfo, hindi ganoon ang kanyang pagkakaintindi. So ito, panoorin po natin tong nangyari sa impeachment hearing kung saan nga po parang nagmamarunong at gustong palitan ni Raffy Tulfo itong mga taga-COA dahil feeling niya mas magaling siya doon. So ito, panoorin po natin, pero syempre bago ang lahat, kung di ka pa naka-follow sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung follow button or palike and share na rin po ng video. Wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. Kayo po ay nag-reply sa AOM from COA for the check number 244027 dated 20 December 2022. Ano po yung proseso na ginagawa nyo once kayo po ay nakatanggap ng AOM or disallowance? Good morning, Your Honor. When we receive AOMs within the office, once we receive it, we inform of course, the Chief of Staff and of course also the head of agency of the AOM. We send them a copy for their information. Do you investigate? Once meron na pong instruction to kung sino po yung magko-conduct ng review, then that's the time po that we conduct a necessary review for Do you ask the reply. questions? Yes, sir, to the concerned na mga To the concerned. concerned na mga divisions. What questions do you ask, for example? Usually, sir, we ask point per point on what is Point per point, okay. point per point what is indicated in the AOM, so Yes. that we can also address the concerns point by point. Very good. So malinaw rito, ang sabi po ni Mr. Ortonio na nire-review po nila kung ano yung audit observation memo na ibinibigay sa kanila ng COA. So kung ano po yung kulang, kung ano po yung napansin ng COA, yun lang po ang kailangan nilang sagutin at i-review kung bakit ba ganun yung naging observation po ng COA. Halimbawa, bakit kulang ng date yung isang resibo, or bakit or saan ginamit yung gantong amount, sino-sino ba yung mga nabigyan ng gantong amount na to. So yung mga ganun, yun lang po yung sasagutin po kailangan ng Office of the Vice President kung ano po yung ibinibigay o ano po yung itinatanong ng AOM, yung Audit Observation Memo na inisyu nga ng COA. So maliban kung hindi naman po related doon sa nakasulat sa ibinigay po ng memo ng COA, ano kailangan mo sagutin? Pero dito, iba po ang pagkakaintindi ni Raffy Tulfo tungkol po rito sa issue po ng confidential funds si VP Sara. So ito, panoorin po natin. Very good. Now, isa sa mga AOM ay observation ng COA, kulang sa mga dokumento. Halimbawa, itong sinabi rito, 170,000 at marami to by the millions. 170,000 for the payment of reward, open and closed medicines. Did you not ask? So yan ang tanong ni Raffy Tulfo, payments of rewards, tapos close parenthesis, medicine. So ano po ba ang pagkakaintindi doon ng Office of the Vice President compared dito sa pagkakaintindi ni Raffy Tulfo? So siyempre magkaiba yan. Iba rin po yung pagkakaintindi ng COA. Pero sino po ba ang mas may bigat ng pagkakaintindi? Siyempre po yung taga-COA.
Kaya nga po ang tanong po nila doon sa OBP, eh, ano ba yung order of payment na ginamitan ng rewards pero merong medicine. So, yun po yung kailangan sagutin ng OBP. Pero dito kung ano-ano ang tinatanong ni Rapi Tulfo na sa palagay ng OBP, eh hindi naman yun yung tinatanong ng taga-COA. Pero ito panoorin po natin tong mga sinasabi ni Rapi Tulfo. Did you not ask, ano ba talaga to? Anong klaseng medisina ang binili? Kasi ang pagkakalam ko, meron kayong pera from confidential. Pagkakaalam niya. Pero hindi naman yun yung sinasabi ng audit observation memo galing sa COA. So dito, i-insist ni Rapi Tulfo yung kanyang pagkakaalam at yung kailangan ng sagutin ng Office of the Vice President, which is hindi naman relevant doon sa audit observation memo ng COA. Confidential funds, binigyan nyo doon sa informant para siya nang bumili ng medisina. Yes, sir. Yun Did po you yung- ask kung anong medisina binili para sa medisina bibili nung informant, yung pera? When the time na nag-consult po ako Bakit tatanungin niya kung anong biniling gamot doon sa sinasabing payment of reward? Eh kung hindi naman yun ang tinatanong ng COA. So bakit, ang hirap na intindihin dito si Rapi Tulfo na i-insist niya yung gusto niya doon sa audit observation memo na inilabas ng COA. Dapat, ang tinatanong dapat niya rito, yung taga-COA mismo, kung ano bang ibig sabihin doon sa audit observation na sinasabi na payment of rewards, medicine. Pero dito, i-insist ni Rapi Tulfo yung kanyang pagkakaintindi at doon niya ididiin ito at parang medyo may halo pang pangmamaliit kung saan po nagtapos itong si Mr. Ortonio. consult po ako with the security officer, sir. I did not ask anymore on the specifics, but I asked on paano po yung naging process nila in terms of noong pag-release ng funds for the informants or for the agents. Sir, you are a very highly educated person from prestigious schools. Come on, it doesn't make sense. It defies logic. Tatanungin mo dapat to protect Sarah kasi very close ka kay Sarah. Teka muna, anong klase mga medisina binili? Nasaan yung reseta? Kasi mali mo, baka namin hindi binili ng medisina, baka binili ng drugs, whatever, baka may nagbulsa ng pera. Dapat, yun kasi yung kailangan ng, COA, di ba? Resibo. At the time po, sir, when I consulted with the security officer, sir, I was not able to ask anymore on Why the not? details, sir. It's part of your job. In fact, pumirma ka doon sa pag-reply mo sa AOM. I asked, sir, So kung ano pumirma yung ka process. nakapikit. Yes, sir. No, sir, hindi naman po na nakapikit, sir, because nagtanong naman po ako sa security officer namin, sir, on how it was released or implemented on the ground. So, kung ano po yung nabigay na information, sir, yun po yung nailagay ko sa pag-draft po ng reply to the AOM. Hindi mo rin tinanong bakit pare-pareho yung signature sa different names ayon sa NBI, forensic, tapos pare-pareho yung handwriting sa different names, parang isang tao lang nag-fill up, meron pa nga walang signature at nag-receive ng by the hundreds of thousands each. Sir, You didn't ask? Bakit mo tinanong, hindi mo tinanong, bakit pusa, bakit ito si Pagong, pinagtatawanan tayo ng tao, etc. Why? Did you not ask? 'Di ba? Mas pinagtatawanan dito si Rapi Tulfo na hindi naman yun na tinatanong ng audit observation memo regarding doon sa medicine. Pero ipinasok niya o sinama niya itong mga napapansin niya. Eh kung hindi naman yan yung tinatanong ng COA, eh sinabi na rin naman ng taga-COA, 'di ba, na hindi naman nagmamatter yung pangalan ng tao kung sino yung tumanggap ko ng pangalan niyan. Ang importante sa COA, may nag-receive ng payment as rewards kasi nga confidential yon at alam ng taga-COA na gagamitin nyo sa confidential funds. So, hindi na nila trabaho para hanapin kung sino-sino. Kaya dito, ang hirap intindihin nito ni Rapi Tulfo na bakit hindi niya maintindihan bakit yun ang inilagay doon sa pangalan. Siyempre, confidential nga, di ba? Alam nga naman ilagay nila yung tunay nilang pangalan doon, dinalaman po ng mga NPA kung sino-sino yung mga tumutulong
sa gobyerno para po pabagsakin yung kilusan ng mga NPA. So napaka-simple logic na hindi maintindihan ni Rapi Tulfo na to the point na para bumababa na po yung level ng kanyang kaalaman dahil lang sa pagiging blind loyalty niya para mapagtakpan po yung issue ng flood control dahil nga may issue po yung kanyang anak, yung kanilang party list, yung ACT-CIS na si Eric Yap. Kaya nagiging blind loyalty na rin itong si Rapi Tulfo. So, sa palagay po ba ninyo, gusto ni Rapi Tulfo maging COA o magtrabaho sa COA dahil sa gusto niyang ipakita yung kanyang galing sa pag-iimbestiga tungkol dito sa confidential funds. So, paki-comment down below po kung sa palagay ninyo gusto na yata ni Rapi Tulfo lumipat na ng Commission on Audit. So, hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.